Well, magandang hapon mga kaibigan. Meron akong isang nabasang article sa mga unang magazine pa. Ang solusyon sa isang payat na manok or sisiw, lalo-lalo na yung sisiw. Ginagawa nila, pino-force feed. Ganun pala yan. Pero bago mo sila i-force feed, syempre aalamin mo muna ang diferensya ng manok. Kasi kung force feed ka ng force feed, no? Sinusubuan mo sila ng pagkain ng lahat ng masustansya o pinapakain mo sila ng lahat ng masustansya katulad ng karne, itlog, tinapay, carrots, Salmon. salmon, patatas. Nasunubukan ko kay crocodile, no? Pero siya, hindi gagawin lang natin siyang sample mga kaibigan, Siya ang gagawin natin sample kasi madali siyang subuan eh. Ngayon, alamin muna natin kung ano ang problema ng alaga natin. Kung kahit ano pa sustansyang pagkain pinapakain natin, kung marami siyang mga parasite sa katawan, hindi siya tataba. Katulad nung last video, may mga bulati yung mga alaga natin, di ba? Yun ang mga tinatanggal para yung sustansyang nakakain nila pakinabangan ng kanilang katawan. Kasi kung yung mga bulati nakikinabang, wala, kawawa yung manok, hindi siya tumataba, laging balisa. At the same time, yung mga bulati lang ang nakikinabang sa binibili nating pagkain at pinapainom nating mga vitamins sa kanila. So, number 1, purga. So, number 2, pagpapaligo sa mga alaga kung meron silang mga kuto. Yan. Ito, papaliguan ko to basta tumindi yung araw. Kasi hindi unpredictable yung panahon eh. Kaya hindi ko sila mapaliguan. Ngayon nandito na sila ulit kasi okay na. Hindi na ganong maulan. Nagpurga na rin tayo. Ngayon kumain. Masarap yung pagkain nila. Thunderbird yan eh. Meron pang red cell. May red cell yan. Yun, na-absorb nila. Ngayon, paano ba mag-force feed? Mga kaibigan, kung gusto nyong subukan yung force feeding. Ang mga manok na galing sa pagpupurga, pagpapaligo, wala na mga parasite sa katawan, normally, magiging matakaw yan. Or kung sadyang matakaw na yung manok mo na hindi lang talaga tumataba dahil lang sa mga parasite. Ngayon, matakaw na yung manok mo, susubuan mo pa ng mas masustansyang pagkain na, hindi naman mas masustansya, dagdag na sustansyang pagkain na galing sa iyong kusina. Pagkain tao na ibibigay mo. Para mabilis siyang tumaba, talagang susubuan mo siya ng masustansyang pagkain para siya mabilis na makabawi. So paano ba ang force feed? Sa ganito ang gagawin, maghihiwa tayo ng ganito. Paunawa lang na hindi nasasaktan ang manok. Sa gawain ito. Saging, saba, no? Mas magaganda yung mga saging kasi madudulas yan. Madali nilang malulunok yan. No? Kung hiwain mo lang ng lunok size, yung pahaba mas maganda. Tapos medyo piga-pigay mo ng konti para maging malamog-lamog siya ng konti. Tapos gumawa ako ng giniling na baboy na may konting harina na ginanyan ko ng shape. Tapos nilaga ako sa tubig. Yan ang ipapakain natin. Isa-sample natin kay crocodile. So paano ba ang pagsusubo nito? Mas maganda, dalawa kayong magagawa nito para hindi ganong ma-stress ang manok. Kung mag-isa ka kasi, pupersay mong ibubuka yung bibig niya. Sa isang kamay, kung mahihirapan ka. So, mas maganda, dalawang tao ang gagawa nito. So, gawin natin. Talamihan yan. So, hawakan ng ating kasamahan. In this case, si Ali Mima yung hahawak. Ayan. No? Tapos, kukunin natin yung ating saba. Saging na saba. Maraming pwedeng ipakain sa mga alagang manok. Hindi lang saging na saba at giniling na baboy. Pwede rin patatas, carrots, avocado. Wag lang yung mga magagaspang, no? Baka subuhan nyo ng cookies eh. Siyempre, masakit sa manok yun. Dapat yung smooth. So, hawakan yung ulo, bubukay ng maigi yung bibig. No? Ayan. Bubukan mo lang siya. Susubo mo lang yung saging. Ayan, Okay lang lulunukin na niya mismo yan. Kanyang kalalaki kasi may mga gamot na galalaki. Oo. Tapos silutin nyo lang yung leeg. Tapos, yung karne naman, yan. Yung giniling. Yeah. Medyo madulas-dulas to. Ayan, gusto niya. Dali, isusubo ko na sa'yo. Para hindi mo na kailangang
tuka-tukain. I-effort. Oh, yan oh. Malambot lang din. Yan ha, di bubukay yung bibig. Yun. Sarap no. Silutin mo sa liig. Tapos, ganun mo lang yung liig niya para bumaba yung, yan, wala na. Yan. So, ang gagawin mo yan sa kanya, kung may oras ka, isang beses sa isang araw, or pwedeng 2 times a day, yung umaga at hapon. Para mabilis siya makarecover. In 1 week, recover ang iyong manok. Siguradong balik siya sa dati niyang sigla kung siya'y dating magandang katawan na nangayayat. Or kung payat naman, magugulat ka na bumubuka yung katawan niya. So, pwera pa yan sa pinapakain nating regular. Regular mo siyang papakainin, ipo-force feed mo lang siya ng 2 beses. Konti lang, hindi mo naman siya bubusugin. Parang nagdadagdag ka lang ng sustansya sa kanya. Giniling na karne, o isda, o baka, kung meron ka. Huwag ka lang magbibigay ng yung mga cookies, ganyan, yung biscuit. Magaspang yung sa lalamunan. No? Bigay lang yung force feed yan. Hello! Mga kaibigan, pag kayo'y magbibigay ng mga karne, mas maganda ilaga muna. Karne ng baboy, karne ng isda o baka, itlog lagain muna para yung mga germs, no, mga bakterya mamatay muna sa kumukulong tubig. Huwag nyo nang asinan. Ganun lang, yung normal lang na lalagay mo lang talaga sa tubig. Igisa sa olive oil. Oh, huwag nang betchin na no. Hindi naman importante sa manok yung matabang yung yung ibibigay mong pagkain. Mga prutas pwede, wag lang yung matigas na prutas. At tulad ng matigas na prutas, yung mansana, sobrang tigas yun. Pag sinubo mo yun, medyo masakit sa... Pwede yun maliliit. Yung malalambot lang na prutas, saging, avocado, pwede yan mga ganyan. Langka, pwede yan. Basta malambot. Tapos yung mga pagkain, yung mga raw na karne, lagain muna para mamatay lang yung bakterya. At the same time, mas magandang ma-digest ng alagang manok yung nakalaga na. Hindi mabaho yung ipot. Kapag kasi sariwa, siyempre, di ba? Magiging mabaho yung ipot nila. Well, ang mga pino-force feed lang mga kaibigan, yung mga sobrang payat at kailangan talagang i-force feed. Yung mga hindi naman kailangan, magana naman kumain, basta wala siyang parasite sa katawan, hindi kailangan i-force feed. Pero, tandaan, bago i-force feed ang payat na manok, siguraduhin lang na siya'y walang sakit. Kung may sakit, gamutin muna. May sipon o halak o may sakit sa internal, yung nagtatae, gamutin muna. Tapos, ipurga para matanggal ang bulate, paliguan ng anti-kuto para walang kuto. Bago mo siya i-force feed kasi mas i-epekto yung force feeding kung ang manok mo ay walang anumang malinis yan. Parasite sa katawan o walang anumang sakit. Mas ma-absorb ng katawan niya yung sustansya ng binibigay mong pagkain. So yan, pagkain, painom, mga kaibigan, everyday yan. Umaga at saka hapon, pwera pa yung mga extracurricular activity. Katulad dito, naglagay ka pa ng mga pabigat. Lalo effort kapag tag-ulan. Kasi dahil sa maraming mga paraphernalia na ginagamit sa mga bahay ng mga alaga, at the same time, mahirap kumilos kapag maulan, maputik, mabaha, madulas, muulan. Yeah. No? Kaya ngayong tag-ulan, keep safe sa atin at sana yung mga alaga natin okay sila at meron akong shout out mga kaibigan. Siyempre, baka sila'y mamiss ko na mga kaibigan. Idol, pa-shout out. May bago na naman tayong tip na nalalaman. John Mark Cana. No? John Mark Cana, shout out sa iyo dyan. At sa pang shout out, Christopher Sonala, watching from Macau International Airport. Lagi itong nagko-comment sa mga halos lahat ng video
kaibigan, ingat ka dyan sa Macau International Airport. Sana nag-enjoy ka dyan. Lalo-lalo pag nanonood ka sa mga video namin. Kahit na medyo light lang yung mga tema, at least parang nandito ka na sa Pilipinas. Hindi mo ganong namimiss sa mga ganitong probinsya. At always watching from Taal, Batangas, Greg Bradley Villa. Shoutout sa inyo dyan. So, well, kung may mga gusto pang magpa-shoutout, mga kaibigan, comment nyo lang para ma-shoutout namin kayo. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat sa inyong panonood at pag-comment. Paalam! Oh, inom naman. Inom naman.